November 8, 2016. Last night ni Kuya John. Ang daming tao. Hindi ako makaupo kasi maya may darating. Dun ko na-realize kung gaano kamahal ng mga kakilala niya si Kuya John. May mga umuwi pa talaga galing ibang bansa. May mga hindi pa rin makapaniwala na si Kuya John na joker ng lahat, wala na. Si Kuya John na mapapangiti ka kahit pasan mo ang buong planet Namek. May mga naiyak na lang habang nakatingin sa mag-iina niyang naulila niya. Nagbibigay ako ng kape nung magtalunan yung dalawang anak ni Dean tapos tumakbo papuntang gate. Hinabol ko syempre, pero alam niyo yung parang nakairi ka ng matigas na tae. Ganun. Sarap sa pakiramdam. Si Sam. Nagsitatay yung dalawang bata. Tatay tawag nila sa kanya. Actually, sa aming lahat ng mga tito niya. Tatay o kaya daddy, tapos papa naman sa papa nila. Nung makita niya ako, nakipagtapikan siya sa akin sa likod. Ang medyo ban si Sam. Tapos sabay na kaming pumunta kay Dean na nagbibigay ng sopas sa mga nakikilamay. Kinuha ni Sam yung tray tapos binigay sa akin. Si Dean nakatulala lang sa kanya. Gulat na gulat. Nagyakapan sila tapos iyakan. Nung mapatingin ako dun sa kabaong ni Kuya, muntik ko nang mahulog yung tray kasi dun sa ibabaw ng kabaong, may itim. Katulad ng description ni Kuya Mike. Hulmang babae lahat nakafocus kay Dean at Sam. Ako lang, tsaka yung panganay na anak ni Dean nakapansin. Yung pag-upload ni Rafael dun. Tay, yun ba yung pumatay kay papa ko? Gulat ako sa sinabi ng bata. Binuhat ko siya tapos binigay sa lola niya. Pagbalik ko sa labas, sa bawat sulok na hindi naaabot ng ilaw, may mga pulang mata. May mga bagong dumating. Kumuha ako sa tita ni Dean ng kape para mabigyan ko sila. Pero nung tingnan ko silang mabuti, gusto kong ibuhos na lang yung mga mug ng kape sa kanila. Puro pula mga mata nila. Hindi pula na adik ha, pero yung dapat na itim o kulay brown, pula, mukha silang demonyo. Nung lumitaw si Rafael nakangiting aso. Nagtaka ako kasi may hawak siyang supot. Kulay brown na nakalagay. Hindi asukal kasi pino pero parang kalawang tapos isa-isa niyang nilagyan yung mga mug. Ang pinanghalo pa niya yung daliri niya na galing sa ilong niya. Bigay mo na sa kanila. Tinutulak-tulak niya ako palapit sa mga yun. 5 sila, 3 babae, 2 lalaki, nakaitim lahat. Binigay ko. Yung isang babae pa nga, hinaplos yung braso ko. Ramdam ko yung kuko niya, nagmamarka pa. Kasi dry skin. Sabay-sabay silang umubo. Malaman. Tapos gulat ako pati sila kasi may dugong kasama. Malapot. Nagtinginan sila, akala ako yung may kasalanan tapos tumabi sa akin si Rafael tumatawa. Mesherep. Ganyan na ganyan ang pagkakasabi niya. Nakatakip ng bibig yung 5. Nakaamoy na ako ng dugo. Pero yung amoy ng dugo, ang tapang. Sobrang lansa tsaka ang itim-itim. Umalis sila. Kasabay ng pag-alis nila, nawala na yung mga pulang mata sa dilim. Tapos may mga bago na namang dumating. 4 na lalaki. Nung nakita sila ni Rafael, lumapit siya. Ginagawa niyo dito? Yung isa ang sama ng tingin sa akin. Siya yung nagkwento, no? Kayo maunang sumagot. Anong ginagawa niyo rito? Hoy, paeng. Wala kaming alam sa nangyari. Yung lalaking namatay may alam siya. Hindi niyo lang alam. Yung tinatanong mo nung nakarang gabi sa text? Kaya kami nandun kasi sasabihin namin yung babae. Ang hirap i-absorb sa utak lahat. Mag-jump in na lang ako dun sa ginawa nung 4 nung wala ng tao. Tapos kami na lang nila din ang gising. Gulat si Dean nung makita yung 4. Nung tumayo yung pinakamatangkad, pumalakpak siya. Okay people, beauty rest, uwi na. Tapos nagsitayuan lahat tapos sabay-sabay na umalis. Yung mga kamag-anak ni Dean, nagsipasukan na sa bahay. Tinitigan ko lahat yung lalaki kasi parang simple niya lang pero paano niya nagawa yun sa lahat? Nung mapatingin siya sa akin, pailing-iling siya tapos tumabi siya sa akin. Bale ang natira na lang si Dean, si Sam, si Rafael, yung 4 tsaka ako. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na. Tumayo yung 3, dumiretso sa kabaong ni Kuya. Si Dean sumigaw kasi binuhat nung isa si Kuya. Hinawakan siya ni Sam, pinipigilan lumapit. Alam niyo yung para lang siyang
nagbuhat ng sako. Ganun. Yung isa binuksan yung bintana sa harap tapos isa-isang tinanggal yung mga jealousy. 6 na jealousy na natanggal sa katumigil. Bawat matatanggal niya, inaabot niya dun sa isa pa. 3 beses nilang idinaan yung katawan ni Kuya sa bintana. Yung pangatlong beses parang may hinihintay sila mangyari pero nung wala na, binalik na lang nila yung katawan ni Kuya. Malinis, normal, sabi nung katabi ko. Normal na namatay, abnormal yung dahilan, sagot ng isa pa. Hindi nila siya nakuha, sigurado kayo? Di na ako nagtaka kung bakit alam ni Dean kahit ako takang-taka. Tumango yung katabi ko sa tanong niya, tapos lumitaw si Rafael sa gilid ko. May hawak siyang kadena, parang yung sa kadena ng alaga niyang aso. Pero nakalagay yun ngayon sa leeg ng isang babae. Maliit lang, wala sigurong 5 feet, mahaba buhok tapos gusgusin. Napatayo ako nun kasi nung makita ko yung ngipin, pampating. Ang tatalas ng dulo. Siya yan? Si Sam sabi. Nilapitan niya yung babae. Yung babae naman parang nakakita ng multo, aswang o maligno o vampira. Basta takot na takot yung itsura. Wala nang iba? Tapos kinalabit ako nung lalaking katabi ko. Paglingon ko, nakaturo daliri niya sa akin tapos nakatingin kay Dean. Patutulugin ko na to ha. Ayoko, wag. Baka di niya kayanin eh. Buti kong si Paing gagawa, kaso si Sam eh. Nung hindi na ako sumagot si Dean, saka ako nilingon ng lalaki. Sweet dreams, Kevin. Yun na huli kong natatandaan. Pumikit na mata ko. Tapos nung magkamulat ako ulit, nakahiga na ako sa kama tapos maingay na yung mga tao. Pagbangon ko, nasa kwarto ako nila Dean. Katabi ko yung bunso niya. Wala si Dean. Lumabas ako. Nakita ko busy siya kasi ililibing na si Kuya tapos parating na yung pastor sa church nila. Hindi sila katolikong mag-asawa. Mula na magsama sila, nag-convert sila ng religion. Kahit tutol yung side ni Dean. 1 oras nag-preach yung pastor tapos larga na ng sementeryo. Lakad kami. Nasa may harap si Dean sa likod ng karo. Katabi niya si nanay at tatay. Buhat ko naman yung panganay nila. Si Sam buhat niya yung bunso. Tahimik lang na umiiyak si Dean. Sila Kuya Mike maingay. Ako wala na akong maiyak pero yung realidad na para akong sinapak. Wala na si Kuya. Nagpaiwan nun si Dean sa may sementeryo. Pinanood niya yung saranyong nicho ni Kuya. Kami naman, hinintay namin siya nila Sam sa may labasan. Ayoko sana nung una, baka mapano siya. Pero nung makita ko yung 4 na lalaki kagabi, parang sila yung magsasara ng nicho. Tapos nginitian ako ni Dean. Naintindihan ko. Hindi siya mapapano kasi andun yung 4 na sumasideline pa ata. Nung lumabas siya, kasama na niya yung 4. Iba na yung suot nilang damit. Hindi na pang trabaho. Para na silang mga typical na mga fuckboys sa pormahan nila. Nung mauwi kami kila Dean, marami pa rin tao kumakain. Ganun sa amin eh. Pagkatapos ng libing may pakain. Doon kami sa loob ng bahay nila kumain. Kain dito, kain dyan. Pansin ko, magkanang kumain si Rafael tsaka yung 4. Pero si Sam, hindi. Pasubo-subo lang. Parang ang lalim ng iniisip. Tapos naalala ko yung maliit na babae kagabi. Asan na yung babae? Natigil silang lahat sa pagkain. Si Dean nag-iwas ng tingin. Nasa puso ko, si Sam. Napakan ko paa niya. Pero nasa na nga? Si Rafael tumuro siya sa baba, sa sahig. Tapos yung hinlalaki niya, ginuhid niya sa leeg niya. Pahiga, patay na. Tumigil na ako sa pagtatanong nun. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik na sa normal lahat. Pero tuwing gabi, maririnig mo sa bahay namin umiiyak. Si nanay, si tatay, mga kuya ko na sa bahay pa nakatira. Sa tuwing mapapatingin ako sa mga picture frame na nakasabit, lalo na sa kuha ni Kuya John na naka-ROTC uniform siya, naiyak ako at bumabalik yung sakit. Si Dean, madalas mugtumata. Nagulat na lang ako pagpasok ko sa trabaho, katim ko na pala yung 2 sa 4 na lalaki. Yung mama ni Dean isinama yung 2 bata sa Manila. Busy sa trabaho si Dean. Nasa graveyard shift pa siya. Hindi maasikaso yung 2.
Nung pumasok na siya ulit, sinabihan siya ni tatay na sa bahay muna siya, dun siya matulog, tumira. Total, andun naman yung dalawang pinsan niya sa bahay nila. Umuwi na lang daw siya dun pag day off niya. Di na ako nagulat nung malaman ko na dun na sa pinapasukan niya nagtatrabaho si Sam. Ang bilis lang matanggap, nakakaingit. Dapat talaga yung tungkol na kay Rafael yung ikikwento ko. Kaso, hindi ko inaasahan na mangyayari lahat nito eh. Dapat nga hindi na ako magsisend ulit. Para kasi yung hirap ikwento. Pero kasi para naman mailabas ko bigat ng dibdib ko. Matawa ako, kami ngumingiti pero deep inside, wasak kaming lahat. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!